At sa puntong ito makakausap natin si Ed Laguerta, resident volcanologist ng PHIVOLCS sa Bicol sa Mayon Volcano Observatory sa Legazpi City sa Albay. Magandang tanghali po, Ginoong Laguerta. Si June Veneracion po kayo ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang umaga, John. Si Ed Laguerta at Maricel. Si Ed Laguerta po ng PHIVOLCS Legazpi. Dito po sa Legazpi City po. Unang-una po, itong lava flow, ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang indikasyon nitong mangyayari pa susunod? Ano po itong lava flow? Medyo malapot kasi ang magma na inakyat nito. Kaya napaka-eksita po nung dinaluyan. Mga 350 meters galing sa taas papunta dito sa may east side ng bunga. Gali. Nakaharap sa Legazpi po itong gali. And ito pong pag-flow nito, isa po itong indikasyon, isang hakbang papunta doon sa pagtaas ng level ng unrest ng Mayon. Galing po doon sa medyo tahimik tingnan, pero malaki pong pagbabago sa ilalim nito. At ito po yun ang isa sa mga binabantayan din po ng PHIVOLCS. At marami pong nagtatanong kung itataas na ba yung alert level. Opo. So ang isa pong ano po dito, kailangan mas dagdag pa po na indicator. So magmamanman po ang PHIVOLCS ng mga ilang araw, titingnan yung papakita ng Mayon, kasi makikita po natin magdadagdag yung mga lindol na kasabay po nitong pag-aakyat ng mas maraming volume ng magma, kaya itong pag-pressurize ng chamber. At kasama po dito, itong lava flow na ito mangyayari, posible rin, gaya ng mga nakaraang mga pagputok ng Mayon, na magkakaroon at makikita natin ang fountaining ng lava. So, yan po ang mga dagdag na indikasyon kung malapit na itong pumutok ng medyo delikado. At dito po, pag sa mga palatandaan ito, ay yung binabantay ng PHIVOLCS kasama ang instrumento na nagdi-detect po nito para itaas yung level 3 to level 4. Ginoong Laguerta, ang kasunod dito yung lava fountaining. Paano po yun? Kasama po yun. Yung lava fountain na nakikita sa sa tuktok ng Mayon na binabantayan din ng mga turista natin. Tapos, pero ang ano po dito, ang nadidetect po ng seismograph natin na pagkilos po nitong medyo malapot na magma na umakyat po sa Mayon. Si Governor Joey Salceda kanina ay was quoted as saying na ito po'y parang silent eruption. Would you agree, sir? Ano po yun, tama yun, kasi ang ano po nito, walang masyadong ingay. Tapos, technically po, nasa eruptive period na po tayo. Ang ano lang po dito, ang inaano kasi sa mga tao, lalo na sa nakatira dyan at mga magsasaka natin dyan sa taas ng Mayon, ay yung delikadong pagputok po nito. Ibig sabihin, sa local kasi, para baka may makarinig po ng mga may kamag-anak dyan, uso ng tawag. Pero sa technical term, pyroclastic flow. Pero ibig po sabihin nitong pyroclastic flow, yung abo, yung column ng eruption column, salip na pataas, pababa. Tapos abo, buhangin, tapos mainit na gas. At ito ay pababa sa mga channels. At lahat po ng tamaang may buhay ay instantly patay po. Yun yung pong pyroclastic na inano natin dito sa may isa sa mga karakteristik ng Mayon eruption. Yan ang mga susunod na senaryo na inaantabayanan nyo, Mr. Laguerta? Ganun nga po. Dahil yan po ang pinaglalaan na kung bakit natin i-evacuate yung mga tao dito sa may malapit sa delineated na permanent danger zone. Pero balikan po natin itong lava flow. May pinopost po ba ito na danger sa mga nakatira sa baba o... Kasi maiksi lang siya ang understanding ito, maiksi lang siya, baka hindi umabot din siya sa paanan. Pero may peligro po ba itong pwedeng idulot? Ito po kasi ang isang hakbang papunta doon sa pagputok ng malakas. Ito yung unang mga pinapakita ng Mayon. So phases po yan Gaya ng sinabi kanina, iba-ibang eruption type, pero phases ng Mayon, gaya ng water-induced na phreatic, gaya sa Japan, unang-unang ano yan. Tapos itong Strombolian o itong pagdalo ng lava at fountaining, kasama din po yan. Pwedeng sa unahan, pwedeng sa huli. Kasi ito po yung kung sa ang Mayon, pag sinira niya sa volcanian, aayusin niya yung mukha niya sa Strombolian, itong pagdali ng lava. Kasi yung mga malalalim na channel,
pag dinaanan ng lava, nababalik po sa dati. Mhm. At pag fountain niya, mababalik sa dati yung saka yung lava dome. Mhm. Kaya po, cases ng eruption ng Mayon, kasama po yung pagsira, pagbalik sa dati, at yung babala. Itong pag-agos po ba ng lava, I don't know kung ito po yung unang beses simula nung itinaas yung alert level 3 dyan nung nakarang buwan. Ito po ba, para nababanggit nyo na kanina na parang ito yung indikasyon na tumataas yung level of unrest nitong Mayon volcano po? Tama po yun. Unang beses nakita kasi doon muna, lava daw muna ang lumabas. Tapos itong pag-agos nito, ibig sabihin lang na yung pag-silensyo ng Mayon, may karagdagan na namang pwersa at volume ng magma na aktibo na naman ngayon. Kaya yun po ang mga tinitingnan ng PHIVOLCS para ipaalam po sa local government na ang Mayon anytime po pag pwedeng magkaroon ng medyo delikadong pagputok. Sa nakikita nyo mga indikasyon na Ginoong Laguerta, itong pagtataas po ba sa alert level 4, ito'y nakikinita ninyo na mangyayari posibleng within the next few days, within the next few weeks? Posible po yan kasi ang Mayon pag nagkaroon ng ganon, na ito, yung gaya ng sinabi kanina, simula po ito. Kaya lang, depende po yan kung kasi nakikita namin sa mga geodetic data namin na patuloy na pag-umbok ng ilalim ng Mayon. Kaya ito po yung kahit na tahimik na noong mga nakarang linggo, 2 weeks, ay hindi namin binababa. Kaya kasama po yan, mga ilang araw na obserbasyon namin kung magpapakita ng mas mataas na level po yung unrest. Ginong Ed Laguerta, resident meteorologist o volcanologist ng PHIVOLCS sa Bicol. Maraming salamat po sa inyo at magandang tanghali. Salamat po, June. Thank you very much.